Alam mo yung feeling na kahit anong budget plan ang gawin mo, lagi ka pa ring nauubusan ng pera bago pa dumating ang next sweldo? Parang may magic trick na nangyayari. Sweldo pasok, bills labas, tapos biglang, boom! Ubus agad. Kahit pa naglista ka sa notebook, nag-download ng app, o gumawa ng super detailed Excel sheet, no? Sa dulo, tanong mo pa rin, bakit wala akong ipon? The truth is, hindi lang ito math problem. Budgeting is also about psychology, culture, at habits na hindi talaga tinuro sa atin growing up. Kaya kung hindi natin ma-break yung cycle, forever tayong paycheck to paycheck. So in this video, we'll talk about the 5 biggest reasons bakit karamihan ng Pinoy palpak sa budgeting. At syempre, paano hindi mangyari sa'yo? Kasi budgeting doesn't have to be boring or super strict. It can be simple, doable, at bagay sa lifestyle mo. Let's start with mindset. Aminin natin, maraming Pinoy may bahala na si Batman attitude pagdating sa pera. Kung ano yung immediate need or want ngayon, yun ang inuuna. Tapos future problem, future na lang yan. Example, si Juan kumikita ng 20,000 pesos. After bills, may natira siyang 5,000. Instead of saving, ang isip niya, deserve ko naman mag-relax, bili na lang ako ng bagong shoes or kain sa labas. Result, bago dumating ang cut-off, zero balance na. Ito yung tinatawag na present bias. Mas gusto natin ng instant reward kaysa long-term benefit. Milk tea today feels more satisfying kaysa extra savings bukas. Pero kung ganito palagi, hindi talaga makakabuild ng financial stability. Kaya ang hack dito, pay yourself first. Automatic na itabi kahit 500 pesos or 1,000 pesos sa savings bago ka gumastos ng kahit ano. It's not about depriving yourself. It's about telling yourself na future me is just as important as present me. Isa pang dahilan kung bakit fail ang maraming Pinoy sa budgeting is kasi sobrang higpit agad ng plano. Para kang nag-crash diet. Oo, effective sa simula pero hindi tatagal. Imagine si Lisa. Kumikita siya ng 30,000 piso. Gumawa siya ng budget na bawal lahat. No Starbucks, no Shopee, no Grab, no Netflix. First 3 weeks, kaya pa. Pero nung napagod siya, nag-revenge shopping worth 7,000 pesos sa isang araw. Boom! Bagsak ang budget. Lesson, kung masyadong strict, hindi sustainable. Kailangan may allowance for fun. Kahit 10% lang ng income mo, guilt-free fund mo na yon para sa milk tea, K-drama subs, or date night. Try mo yung 70-20-10 rule. 70% sa needs, 20% sa savings at investments, 10% sa wants. Simple siya, flexible, at mas realistic sa lifestyle ng karamihan. Hindi kailangan maging perfect ang budget, kailangan lang maging consistent. Now, eto yung silent killer, hidden costs. Yung nasa papel, okay ang budget, pero pagtingin mo sa wallet, kulang na. Bakit? Kasi may delivery fees, service charges, bigla ang ambag, extra load, o small purchases na hindi mo nabilang. Akala mo maliit lang, pero pag pinagsama-sama, malaki na siya. Example, si Paolo nag-budget ng 2,000 pesos for food delivery this month. Pero dahil may delivery fee at service charge sa bawat order, ang total niya naging 2,800. Yung extra 800, kung iipunin mo sa 12 months, halos 10,000 pesos din. Kaya ang hack, lagi mong i-round up ang budget. Kung plano mong 2,000, gawing 2,500. Yung extra 500 is your safety net. Pwede ka ring gumamit ng cash envelope system. Maglagay ka ng physical cash for groceries, commute, or kainan. Kapag ubos na yung envelope, stop na. This way, visible agad yung limit mo. Eto na, the biggest Pinoy struggle. Kahit gaano ka ka-disciplined, madali pa ring masira ang budget dahil sa peer pressure at utang culture. Alam mo yung wala ka bang ambag? Or kahit maliit lang, share tayo? At dahil ayaw mong mapahiya, maglalabas ka ng pera kahit hindi na siya kasya sa budget mo. Si Rika is a good example. Maayos ang plano niya, pero na-drain sa birthday ambag, unplanned lakad, at utang na hindi nabayaran agad. Ang ending, wala na ring natira. The solution is to set clear limits.
Halimbawa, 1,000 pesos lang per month ang allocated mo for social spending. Pag naubos na, sorry na lang, next month ulit. At dapat hindi ka mahihiya magsabi ng next time na lang, tight ako ngayon. Hindi ka KJ, hindi ka kuripot, you're just being smart about your money. Sa utang naman, gumawa ka ng lending budget. Let's say 500 pesos. Kung may mangutang, dito mo kukunin. Kung mabayaran, nice. Kung hindi, at least hindi na apektuhan ang savings mo. Boundaries are not selfish. Boundaries are self-respect. Finally, ang pinaka-common na reason bakit palpak ang budget, walang tracking. Gumawa ng budget January 1, tapos kinalimutan na hanggang December. Pero budgeting is like fitness. Hindi ka pwedeng gumawa ng meal plan sa January, tapos expect na magiging fit ka by December. You need regular check-ins. Carlo learned this lesson. January, gumawa siya ng budget sa notebook. June, nagtataka siya bakit wala pa ring ipon. Simple lang. He never tracked his progress. Solution? Do a Sunday money check-in. Every weekend, take 10 minutes to review kung saan napunta ang pera. Adjust next week kung kailangan. Kung overspend ka sa Grab this week, bawas ka next week. Kung nakatipid ka sa kuryente, ilipat sa savings. What matters is consistency. Kahit simpleng Google Sheet or kahit sulat lang sa papel, basta weekly update. The act of writing and reflecting already makes you more conscious. At mas aware ka, mas may control ka. So bakit nga ba karamihan ng Pinoy sablay sa budgeting? Mindset na bahala na. Unrealistic crash budgets, hidden costs, peer pressure, at utang culture. At syempre, walang tracking. Pero lahat ng ito may solusyon. Pay yourself first. Gawin realistic ang budget with a guilt-free fund. Always add a buffer para sa hidden costs. Set boundaries sa social spending at lending. At mag-weekly check-in para laging aware. Budgeting is not punishment. Hindi siya about depriving yourself. It's about giving yourself permission to enjoy life ngayon, pero secured pa rin ang future. So challenge ko sa'yo ngayon, pagkatapos ng video na ito, pumili ka ng isa lang na budgeting hack na gagawin mo immediately. Kahit maliit, basta ngayon ha. Kasi financial freedom doesn't happen overnight. It's built on small, consistent actions every single day. Comment down below kung anong gastos ang puputulin o ililimit mo simula ngayon. Baka maka-inspire ka ng iba. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to like, share, and subscribe to Loki Wealth PH. Dito, we keep it real, relatable, at low-key. Kasi sa pera, low-key is the new wealthy.